Hello everyone. Kumusta po kayong lahat diyan? Muli aking mga ah, mga ka-viewers. Ah, Ngayon po dito sa Paris sobrang init po. Nasa 35 degree. Kaya ito po ako ngayon nagpapaypay. Pero yun nga lang po ang Paris. Kapag po uminit, talagang sobrang init din. Kapag naman malamig, sobrang lamig din po. Kaya, ayun po. Kaya, dyan din po sa Pilipinas, huwag din nyo rin pong kalimutan, laging uminom ng tubig, lalo na po sa init po ng panahon. Kami po dito na bago magtrabaho ay nagdadala po kami ng tubig at katatapos ko lang pong mag-work nito doon sa aking matanda. So, ngayon po, bago po ako pupunta sa work kong isa, doon sa Paris po, sa medyo malayo dito po sa bahay ko, magbablog muna po ako ng konti. Meron po akong i-share sa inyo about different po ng bangko sa Paris at bangko sa Paris and bangko sa Pilipinas. Kasi po, ito lang po ma-share ko. Dito po sa Paris maganda po, lalo na po ang trabaho. Ang pinakaano lang po kasi dito sa Paris, yung mga bahay po talagang sobrang mahal. Pero po, pagdating po sa bangko, kung gusto pong mag-open account ng mga OFW dito po, ay libre lang po ang pag-o-open account po. Kumbaga, dito po sa Paris, kapag may trabaho ka, at syempre may bahay ka, at complete documents ka, pwede ka na pong mag-open account. Hindi po kagaya sa Pilipinas, meron pang 10K. Dito po sa Paris, pupunta ka lang, halimbawa po, kukuha ka ng appointment sa bangko. Syempre, kukuha po ng appointment muna. And then, dadalhin mo po yung mga documents mo, yung address mo, at nakalagay doon na may trabaho ka. And then, yung birth certificate mo, tsaka yung mga information sa mo po, sa buhay mo, ganon. And then, pagka binigay mo na po yung mga photocopies po noon, pati picture mo, after 1 week lang po o 3 days, I think maximum 4 days po. O 4 days po yon. So, after 4 days po, or 1 week, kasi yung sa akin 5 days ata, o nakalimutan ko na po, ay meron ka ng ATM. Ganito po dito sa Paris, hindi po nag-a-advance. Kaya dyan sa Pilipinas po, nagtataka ako. Paano magbabangko yung mga ordinaryong tao kung halimbawa, bakit ganun ang government natin? Bakit mayroon pang 10K na advance bago ka magkaroon ng savings account o bank account or ATM? Aba, hindi po ata tama yon tayong mga nasa government. Aba, gising-gising po. Ngayon, sa mga ordinary pong tao, paano po sila maglalakas loob na mag-o-open account kung meron pang down payment na 10K? Sa open account lang po, hindi na nila kaya, lalo na kung ordinary ka lang na manggagawa, ganun. Di po ba? Kaya ayun po, tinitingnan ko lang po kasi yung sandali lang po. Excuse lang po. Ayun po, yan sa Pilipinas. Masyado na po ngayon sa Pilipinas. Ang dami pong kurakot. Ayan, ang daming mga buhaya sa Pilipinas. Ay, naku. Ayun po, mabalik tayo doon sa bank account. Tapos, dito sa Paris, kapag halimbawa, dinala ka sa ospital, naghihingalo ka, hindi ka nila kagad hihingan ng down payment.
gagamutin ka muna nila, later, doon ka magbabayad kapag malapit ka nang lumabas ng hospital dito sa Paris. Sa Pilipinas daw, naghihingalo ka na nga, naghihingi pa ng down payment. Ganun, ay nako, masyado na po sa Pilipinas. Kaya ang government po ng Pilipinas, ang presidente po natin, sana ma-actionan po yan. At saka po lalo na po yung mga bank account na yan na kailangan pang mag-a-advance ng 10K. Paano kung ordinary kang manggagawa? Alimbawa, kung ang sahod mo lang ay 20K, ganon, o 25K, o 15K, ngayon gusto mong mag-ipon ng pakonti-konti. Paano ka yung mga ordinaryong tao, paano makakapag-open account kung sa open account lang 10K na? Palibasa kasi sa Pilipinas, sa mga mayayaman, wala sa kanila yung 10K. Kasi nga rich nga sila. Kagaya ngayon, ang dami po ng pagtaas ng kuryente. Yung kuryente na yan, grabe, sobra na po yung pagtaas ng kuryente sa Pilipinas. Kasi, ang narinig ko lang po ng mga issue. Nagsisingil daw po sila ng kuryente, hindi na nila ata tinitingnan yung basta nanghuhula na lang ata sila. Kaya nakakaano po, Diyos ko, maawa naman po kayo sa mga ordinaryong tao. Nagtaas na nga yung bilihin. Magtaas na nga yung bilihin, nagtaas na yung kuryente. Aba, paano? Sa inyong mga mayayaman, lalo na dyan sa government, sumusweldo ng libo-libo, kung ilang thousand ang sinisweldo ninyo, hindi kayo apektado kasi nga mga mayayaman kayo. Paano naman yung mga kababayan natin dyan nasa government? Aba. Sa totoo lang po, hindi naman po natin madadala ang pera sa kamatayan. Mabuti pa mag-ipon tayo ng kabutihan dito sa lupa para naman na may magawa tayong mabuti. Kaya nga minsan, alam niyo po, sa totoo lang po, nagpapasalamat ako sa mga kagaya kong, kasi ako po, bago pa lang po akong vlogger, charity vlogger. Pero kahit naman po paano, nakakatulong naman po tayo kahit hindi po tayo maraming pera. Kahit ordinaryong tao lang po tayo. Kasi naman, hindi porke nasa Paris ka ay mayaman ka na. Naku, mahal din po ang bilhin dito at sobra rin ang nakakapagod magtrabaho. At saka siyempre, kung malaki rin ang pamilya mo, siyempre tinutulungan mo rin. Kaya kaming mga OFW, minsan wala rin masyadong naiipon. Minsan nga, wala. Pero siyempre, tayo naman mga OFW, wag naman natin gawin yung wala tayong maipon, lalo na kapag tumatanda na tayo, wag naman yung ganon. Kaya, ayun po, nakalimutan ko na yung sinasabi ko. Kaya ayun nga po na sa Pilipinas, grabe na po yung bili, lalo na po yung kuryente. Sana po ang presidente nating si President BBM, ma-actionan niya po yung mga bagay na ganito dahil sa panahon ngayon, ang dami pong mga kurakot. Sana naman po, mahal naming Pangulo ng Pilipinas, pag po yung mga nag-o-open account po, wag na po ninyong lagyan ng down payment. Lalo na po doon sa mga simpleng, lagyan nyo po ng down payment doon sa mga mayayaman po, yun. Pwede po silang maglagay ng 10,000. Pero kung ordinary lang, ordinary tao lang na magkukutsinta, magpipisbol, o nagsasari-sari store, tapos mag-o-open account sila, gusto mag-advance ng 10,000. Aba, hindi naman po yun. Tapos kapag hindi na nalagyan, yung 10,000 na yun, ano kayang mangyayari po doon, Mr. President? Kaya, ayun po, mag-isip-isip din po tayo para sa mga simpleng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. At saka,
Ano po, yung bang, kaya nga, mabalik tayo po doon sa charity vlogger. Kaya nga po, yung mga salamat sa Diyos at ako sa ano ko, pinaintulutan talaga ng Panginoon Diyos na magkaroon ng charity vlogger. Kasi ang mga charity vlogger, yung mga charity vlogger, na, alimbawa, nakita nila sa kalsada yung tao, naawa sila, tutulungan nila. Wala na pang maraming, hindi kagaya sa government, pag hihingi ka ng tulong, ang daming mga papeles, sa mga papeles pa lang, nagkagastos ka na raw. Yun lang ang nababalitaan ko sa Pilipinas. Kasi sabi ko, o ba't hindi kayo humingi ng tulong sa Pilipinas? Naku naman, sabi, paano kayo hingi ng Pilipinas? Ang daming mga documents ang inihingi, tapos gusto pa, ganito, ganyan. Sa documents pa lang, gagastos ka na. O kagaya rin sa pag-a-apply din ng trabaho. Dati noong nasa Pilipinas ako, pag nag-apply ng trabaho, wala namang maraming mga kung ano-ano mga documents ang inihingi. Basta ang importante diyan, NBI lang. Tsaka yung photocopy mo, inihingi talaga nila yung NBI talaga. So, pero ngayon daw, ang dami na nila na hinihingi ng mga papeles. Ano na ba ang nangyari sa Pilipinas? Mga kababayan, Mr. President, ang dami nang dumaan ng mga presidente. Bakit nagkaganyan na ang Pilipinas? Kaya, ayun po. Kaya magpasalamat po tayo sa mga charity vlogger. Ayan, yung mga charity vlogger po, suportahan natin. Dahil marami po silang natutulungan, kagaya po ng ka-business official, yan, si Tekram. O yan, yung si Jolly Vlog naman po, yan, magpo-promote na po ako ng mga vlogger, kahit hindi po nila ako pinopromote, okay lang po. Ayan, pinopromote ko po yung mga yan, mga charity vlogger. Yan naman po si Kuya Tekram naman po, nag-a-adapt po siya ng mga batang langsangan. Imagine, ako po no, kaya na-encourage din po akong mag-vlog. Dahil siyempre gusto ko rin naman pong mag-charity. Pero kahit hindi po ako nagbablog, nakapag-charity naman po ako kahit pa konti-konti. Kaya nga po, umaasa rin ako sana someday na dumami rin ang subscriber ko para makapag-share po ng blessing. Kaya nga po sa mga nanonood, kung mapansin nyo po itong aking vlog, please lang naman po, paki-subscribe naman po and share and like para naman po magiging kasama po kayo sa pag-share po ng blessing. Kagaya po ng mga mabalik po tayo sa mga vlogger. Kagaya po ng mga charity vlogger. Ayan po, imagine, pag on the spot, tutulong sila. Wala nang mga papeles panghihingin sa'yo. On the spot. Minsan kagaya po nung isang araw, nakapanood po ako kay Kuya Tekram. Yung si Kuya Tekram po, kagaya kong Kapampangan na nagbo-vlog. Nakita niya po yung isang batang teenager na nakahiga sa lansangan. Halos taga Bicol po ata siya, kung di ako nagkakamali. Halos parang nawala na po sa sarili niya. Ayun po, on the spot, tinulungan ni Kuya Tekram. Tapos, ayun, pinakain niya, pinaligo niya. Tapos, tumawag siya ng barangay and then dinala niya sa bahay po nila. Yun, on the spot, dinala po niya doon sa Promised Land. Kung saan yung mga inaampon niya po, nilalagay niya doon. Pero sa government, ngayon po, nasaan naman po ang mga DSW? Imagine, hindi pa nila nakikita yung batang Joanne na yun na nakahiga sa karsada, na nakahilata, na halos hindi ko alam kung may isang buwan na ata o hindi, siguro mga matagal na, ilang buwan na po siyang na nakaratay doon. Imagine, hindi pa nadadaanan. Ang ano ko lang po, ano po kaya ang nangyayari sa DSW sa atin? Ano ba yun? Kapag ba nakita ng DSW, kailangan bang maghingi muna ng mga papeles? Dapat naman sana sa mga DSW, kapag nakita natin na may nakahiga sa karsada,
At yung nakahiga sa karsada tapos na kailangan kunin, kunin na po natin. Para hindi kawawa naman po, lalo na po sa mga kabataan. Teenager pa po yung bata na yun. Siguro mga ano pa lang. Buti na lang po, thanks God, nakuha po ni Kuya Tekram yung bata na yun. Kung hindi, nako, baka magahasa po yung bata na yun. Pero yun nga lang po, parang nawala siya sa sarili niya. Pero yun po, okay na po. Ang ano po, do sa huling panood ko po ay kinuha na po siya ng pamilya niya. Kaya salamat naman po sa Diyos dahil sa social media, kagad po siyang nakuha ng mga mga ano ng mga magulang niya. Kaya saludo ako at salamat sa Panginoon may mga charity vlogger. Kasi yung mga charity vlogger ay tumutulong sila. Wala nang marami pang kailangan papeles or ano. Hindi kagaya, nako, kaya nga kung minsan nandito ako sa Paris, naririnig ko yung mga istorya na ganyan na kapag daw hihingi ng tulong, kapag ganito, ang dami pang mga ganyan-ganyan. O, tapos sa mga public school naman, sasabihin, libre-libre. Pero kapag may sinisingil, kapag naman nagreklamo ka, pag iinitan ka doon sa loob ng eskwela, baka mamaya madelikado pa ang buhay natin. O kaya minsan yung mga nababasa ko rin, nakikita ko sa Facebook, medyo ano din po. Kaya ayun po pag-pray, kaya tayo pong mga tayo po OFW, pag-pray po natin ang ating bansang Pilipinas na sana po maging maayos at mawala na po yung corruption. Kagaya po ngayon kung saan po sila busy po sila sa paghuli kay Senator Bato de la Rosa. Bakit po yung flood control, ano ba ang nangyari doon sa mga pera? Dapat po yung yung mga itulong doon sa mga nasunugan. Kagaya po niyan, ang dami pong nasunugan sa lugar ng Manila. Sana naman po yung mga nasunugan na yun, magpagawa yung mga nila, pagawan na lang ng bahay po. At ngayon naman po, pag pinagawan po ng bahay, huwag ibigay yung titulo kasi naman baka ibenta. Sa mga tinutulungan naman po, tulungan din natin ang sarili po natin. Yun po ang kaya nga sabi nga po, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang biyaya, at nasa Diyos ang awa. Kaya ayun po, at saka, ayun po, yun po ang difference dito sa Paris at saka sa Pilipinas. Dito po sa Paris, kapag nag-open account kayo sa bangko, walang ihingi na down payment. Hindi kagaya sa Pilipinas, mag-open ka daw ng bangko nila. Sa bagay, totoo na kasi yung mga anak ko nag-open account, nag-down sila talaga ng 10K. Ayan, magda-down ka daw ng 10K. Hindi ko alam kung sa iba kung magkano pa yung down. Kaya ayun po, kaya ang masasabi ko lang po, suportahan po natin ang mga charity vlogger po. Ayan po, sina Ka-Business Official, tsaka si Papa Dins, tsaka po yung si Papa Dins, yung anak po ni Ka-Business, ay charity vlogger din po yun. Marami rin po siyang natutulungan. Suportahan po natin. At tsaka po si Kuya Tekram po. Suportahan po natin po sila. Alam niyo po, ang masasabi ko lang po, mas suportahan po natin yung mga nag-charity vlogger po. Kasi po yung mga nag-charity vlogger po, sa sweldo po nila, doon nila kinukuha yung pantulong po nila. Minsan naman po, kapag wala silang sweldo, gumagastos din sila sa pera nila. Kagaya po ako. Wala pa naman po ako sweldo dito sa aking pagbablog. Kasi po, bago pa lang po ito, 2 months pa lang. Hindi pa naman namo-monetize. Kaya nga po, I try my best po na nagbablog po ako para ma-monetize po ako sa pamamagitan po ng pagsusubscribe ninyo, panonood, pagla-like and share. At sa ating mga OFW at mga kababayan ko sa Pilipinas, lagi po tayong pag-pray po natin ang ang bansang Pilipinas po para po maging maayos lahat at mabawasan po ang corruption po. Kaya ayun po, tsaka wag na po nating masyadong batikusin si Tatay Digong po.
Sa mga alam niyo po ako sa mga presidente, nirerespeto ko po sila. Kung sino yung nilagay ng Panginoon, nirerespeto ko. Hindi ako mahilig magbati ko sa mga presidente. Kapag meron tayong gustong sabihin, ipaabot, wag na yung sobrang pananalita ng masama. Pero ako, noong si Tatay Digong, na marami talaga akong na-interview noong panahon ni Tatay Digong. Ito lang masasabi ko kay ex-President Duterte. Nung panahon na yun, talaga namang tumahimik ang bansang Pilipinas. Ang mga drug addict talagang takot sila sa kanya. Pero syempre dahil sabi nga noong bago siya magpresidente, may mga issue na siya na kesyo ganito raw, ganyan. And then ngayon, dinala pa siya sa ibang bansa dahil daw sa mga krimen na nangyari. Anyway, ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino talaga ang tunay na salarin o kung talagang ganun nga ba si President Duterte. Pero ang masasabi ko lang, sa dami ng mga natanong ko, talagang noong panahon na yon na matahimik naman talaga ang bansang Pilipinas. Pero syempre, it's not perfect. Hindi perfect. Pero sabi nga, na less ang mga kumbaga ang daming mga nagbagong buhay sa mga drug addict, ganyan, na less ang sugal noon, na less ang mga addict, at saka walang noong panahon ni ex-President Duterte, walang mga nagagahasa at walang mga kasi naman minsan naman kasi yung iba naman kasi syempre kung ano yung ginawa kasi na kalokohan ng mga pulis noon. Halimbawa, kung nagtanim sila ng droga doon sa mga hinuli nila, ang maaano noon si Duterte, siya yung pagbibintangan. Pero ako, sa mga maka Marcos o kung sino man dyan, hindi ako nakikipagdebate. Kasi gusto ko rin naman si President Marcos. Kasi binoto ko naman yan si President Marcos. Kaya nga ngayon, sa susunod din na botohan, mag-isip tayo. Pag-pray natin, huwag tayong binayaran lang tayo, binigyan lang tayo ng gano'n, iboboto natin. O kaya magaling lang siyang magsalita, iboboto natin. May pinakulong lang siyang binoboto natin. Lahat naman yan, tingnan ninyo. Tingnan niyo, sigurado niyan pagkatapos ng termino ni BBM, baka ipakukulong din siya. Ay nako, ganun na ata ang sistema ng mga ng presidente. Kaya ayun po, wag tayo pong maniwalang masyado sa mga ganda ng mga salita, ganon. Pag-pray po natin sa susunod na magkakaroon po ng election, pag-isipan po natin. Kaya ayun lamang po, marami pong salamat. Sana po nag-enjoy po kayo dito sa vlog ko po na ito. Sinare ko lamang po yung difference ng Paris at saka sa Pilipinas po. At saka dito po sa Paris, po dito, yung kumbaga sa makakakain ka sa gusto mong kainin. Kumbaga sa parang yung mga kinakain ng mayaman, pantay lang, ganon. Kasi nga, mabibili doon sa basta masipag ka lang sa trabaho, doon sa sweldo mo, ganon. Hindi kagaya sa Pilipinas, kapag ang sweldo mo ay ganito lang, yung mga bagay na gusto mong, yung mga ibang masasarap na gusto mong kainin, hindi mo na makakain. Hindi po kagaya dito sa Pilipinas. Saka dito sa Pilipinas, ang health ay maganda. Talagang, kumbaga sa bago, halimbawa, dinala ka sa ospital, naghihingalo ka, gagamutin ka muna nila. Hindi kagaya sa Pilipinas, ang sabi nila, naghihingalo na nga, mamatay na nga, naghihingi para ako ng down. Ay, nako.
Only in the Philippines. Alam niyo po, mahal na mahal ko po ang bansang Pilipinas dahil Pilipino po ako. Yun nga lang po, ang ano lang po kasi, ang government po talaga ng Pilipinas. Yun lamang po. At dito naman po sa Paris, sa mga nagbabalak pumunta sa Paris na magtrabaho, nako, ang ano lang po dito, mahirap pong mag-apply ng legal papers. Yun lamang pong masasabi ko. Ang ayaw ko lang po dito sa Paris, ito naman po pala ang negative sa Paris. Ang ayaw ko lang po dito sa Paris, sa totoo lang, minsan nagbibigay po sila ng legal papers sa hindi dapat bigyan. Kagaya po kaming mga Pilipino dito, puro kami lahat may trabaho, may trabaho. Tapos, parang ang hirap, talagang working hard po kami. Kasi, siyempre, hindi naman po lahat ng amo ay nagdi-declare. Ibig sabihin, nagbibigay ng tax. Ngayon po, marami pong Pilipino na hindi mabigyan ng legal papers dahil po sa pahirapan po talaga. Pero po, yung mga minsan na hindi dapat bigyan ng legal papers, nabibigyan po ng legal papers. Yun lamang po minsan nang hindi ko maintindihan sa Paris. At saka magbuhat po nung sana po kung maano rin po ito ni President Marcos, patungkol po ito sa mga Pilipino. Kagaya po ngayon, magbuhat po nung online na po ang pag-a-appointment. Ang pag-a-appointment sa pag-a-apply ng papel. Pahirapan pa rin po ang pag-a-apply ng papel. Minsan po may mga abogado po dito. Pinagluloko lang ang mga stranger. Kasi minsan, ilang buwan na, wala pa ring appointment. Minsan, pag napunta ka pa dun sa mga abogado na fake. Kagaya po ako, minsan, nagpunta po ako dun sa abogado. Nagtanong lang ako, nagbayad na ako ng 120 euro. Sumama pa ang loob ko sa kanya kasi sabi niya nag-a-apply, nagpapatulong ako sa kanya, ay hindi pwede yung ganyan, ay hindi pwede ganyan. Nagsasuggest na nga ako, sabi ko na baka pwede yung ganito kasi ganyan. Pero siya laging hindi pwede, kaya magbuhat doon. Ayoko nang sa abogado. Ngayon po, ang buhat po nung mas maganda po sana kung dito sa Paris ibabalik po nila yung walking po, ibig sabihin yung kapag mag-a-apply ka ng papel pipila ka. Ako po noon kahit ang haba ng pila, talagang nagpipila po talaga ako. Kaso ngayon, wala na po yung gano'n na pagpipila. Kaya ngayon po, kumukuha po ako ng appointment. Hirap na hirap po, hindi po ako makakuha talaga ng appointment dito sa application po ng legal papers po. Pero, may naman po kami dito, may mga trabaho, may tirahan. Kumbaga, hindi kami nagpapabigat sa government dito sa Paris. Kaya sana ang pinagpipray po namin dito sa Paris ay maibalik na yung dati na kapag mag-a-apply ka ng paper magpipila ka na lang, hindi na yung kasi ngayon ginawa na pong negosyo yung online din yung mga maraming abogado na mga peki ngayon, maraming mga Pilipino na nagbabayad tapos wala rin namang nangyayari. Hindi kagaya po ng kapag magpipila ka, mabibigay mo talaga yung papeles mo doon. Titignan nila kung ano yung kulang sa mga papeles mo. Pero pag sa mga dito sa Paris, sa mga ibang abogado, hindi ko lang po nilalata mga abogado. Minsan, 7 buwan na, wala ka pang appointment, tapos hanggang sa nawala, ang mahal pa ng bayad. Sisingil ka ng 2,000, kaya 1,500. Di po ba, ang mahal nun, laki na sa pera natin yun. Anyway, sana nga po, maibalik yung, kaya magkaroon na lang ng amnesty dito sa Paris.
Yun na lang po ang inihintay namin na mga OFW po dito sa Paris. Yun lamang po. Maraming salamat po sa ati pong lahat. Muli ano ba yan? Sana, sabi ko, Lord, sabi ko kasi, ayun nga po, na syempre po, kapag po lagi tayo nagpe-pray, lagi nasa isip natin ang Panginoon Diyos. Ayun po, kaya masasabi ko lamang po, ano man po yung mga pinagdadaanan natin, just keep on praying lang po. At wag po tayong mawala ng pag-asa. Basta po, ang faith po natin ay sa Panginoon Diyos po. Siya po ang basta po, yun nga lang po, maging courageous lang po tayong mga OFW, at ibibigay naman po ng Panginoon Diyos ang desire ng ating puso sa tamang panahon po. Yun po. Kaya yun lamang po, marami pong salamat, at sa muli, ito po si Jenny Magat. Jenny Magat po, at lagi nyo pong subaybayan ang aking vlogs para po makatulong po tayo. Ma-share po ang ating mga pagbablog, at para naman po ma-monetize na po tayo, at makapag-share po tayo lalo ng blessing. Kahit naman po simple ang buhay po natin, kaya po nating mag-share po ng blessing. Sabi nga ni Lord, sabi niya, mag-ipon tayo ng kabutihan sa langit, dahil ang mga kabutihan na yon ay hindi nasisira, hindi nawawala. Kesa sa mag-ipon tayo ng sobrang daming kayamanan dito, yan ay nasisira. Pero syempre, ang pinaka-the best dyan, for the salvation, ma-share ko lang ng konti, ay mag-accept po tayo kay Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, na magkaroon po tayo ng personal relationship po sa ating Panginoon Diyos. Yun po ang pinaka-the best, ang tanggapin po natin ang ating Panginoong Yesus. Yun lamang po, marami pong salamat. God bless po sa ating lahat, at sa muli po, bye-bye po.